Welcome muli sa ating math tulong page. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang simplifying fractions. Ano nga ba ang fraction in simplest form? A fraction in simplest form is a fraction in its most simplified or reduced form. Ibig sabihin yung pinakasimpleng pagsulat ng fraction. Ibig sabihin gagamit tayo ng smallest number possible para sa numerator at denominator. Its numerator and denominator's common factor is only 1. Ibig sabihin, yung factor or common factor yung numerator at denominator ay 1 lang. Ngayon, tignan natin sumusunod na illustration. Meron tayo ditong fraction which is 2/4. At isa pa, 1/2. Kung mapapansin ninyo, yung 2/4 at 1/2 ay pareho lang ng value or halaga. So, ibig sabihin yung 2/4 pwede nating gamitan o gamitin ang 1/2. Pero, equal pa rin silang dalawa. So, ganyan po yung simplifying fractions. Ngayon po, pag-usapan naman natin yung example. So, meron tayong 13 and 2/9. So, tingnan natin yung fraction na 2/9. So, si 2, ang factors niya ay 1 times 2. So, nakukuha si 2 pag pinag-multiply mo yung 1 and 2. So, meron tayo namang factors niya na 1 and 2. Ngayon naman si 9. So, paano naman ang mga factors niya? 1 times 9 o kaya naman ay 3 times 3. So, ang factors naman ni 9 ay 1, 3, and 9. So, kung titignan natin, ang factors na common sa kanilang dalawa kay 2 at 9 ay 1. So, ibig sabihin, si 13 and 2/9 ay in its lowest term or simplest form. Opo, pag sabi natin simplest form po, yun po yung lowest term. At yan po ang hinahanap nating answers kada tayo ay magsasagot ng math problems or math sentences sa fraction. Lagi pong nakasimplify or naka-lowest term ang fraction. Ayun po, pag-usapan naman natin yung mga tips na itinuturo ko sa mga estudyante ko. Kumbaga, para mas madali nilang maintindihan. Ano po? Pero meron po talagang way para i-simplify ang fraction. Pero ito po yung mga tips na itinuturo ko sa mga estudyante ko. Halimbawa po, tip number 1. Both the numerator and denominator are prime numbers. Ibig sabihin po, yung numerator at saka denominator ay mga prime numbers parehas. Ngayon po, ano po ba yung prime numbers? Itinuro ko na po yan sa iba pong video. Pwede po natin yung balikan. Halimbawa po, 10 and 3/5. So, sa fraction po tayo nakatingin. So, ang fraction po dito ay 3/5 at si 3 at si 5 ay both prime numbers. So, yan po yung unang tip po. Numerator and denominator po ay parehong prime numbers. Other examples po natin, 11/19, 3/13, 7/23, and 1 and 2/29. So, yung lahat po ng number na ginamit dyan ay mga prime numbers po, yung numerator at denominator po. So, again po, yung fraction po ang tinitignan natin dyan ha, para masabi po natin na yung answer natin ay final answer na. Next po, tip number 2, the numerator is 1. Opo, tinuturo ko sa estudyante ko na ang isang fraction ay nasa lowest term na kung ang numerator ay 1. So, example po natin ay 9 and 1/10. So, yung fraction po natin dyan ay 1/10. So, 1 ang numerator. So, lowest term na po yan or simplified na po. Other examples po, 3 and 1/8 or 3 and 1/8, 1/4, 1/15, and 1/9. So, lahat po yan ay 1 ang numerator. Ibig sabihin, simplified or lowest term na po yung ating fraction. Final answer na po yung mga yan. Then, tip number 3, the numerator and denominator are consecutive numbers. Opo, kapag magkasunod po ang numerator at denominator, simplified na po yun or lowest term na po yung fraction, final answer na. So, yan po yung isa sa mga tinuturo ko sa estudyante para madali po nila maintindihan or matandaan na lowest term na yung fraction nila. Example po, 4 and 3/4. So, yung 3 and 4 ay magkasunod po.
So, ibig sabihin, yun po yung consecutive. So, lowest term na po. At final answer na po yung 4 and 3/4. Other examples po natin, 9/10, 5/6, 4 and 1/2, and 11/12. So, lahat po yan, papansinin nyo, numerator at denominator magkasunod. So, ibig sabihin po, simplified na po or lowest term or simplest form na po yung ating fraction. Pero dito po sa mga tip na binigay ko po, given po na proper fraction po yan or mas maliit si numerator kay denominator. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay may natutunan po kayo. God bless po.